alam niyo po ba mga kababayan, na eto hulaan niyo ha kung sino yung tinutukoy dito. Meron daw pong dalawang hindi pinangalanang personalidad na top proponent daw mga kababayan ng bilyong pisong DPWH project sa 2025 NEP mga kababayan. So eto, dalawang personalidad to mga kababayan. And then i-comment nyo na lamang po sa ating comment section kung sino po yung tinutukoy na dalawang personalidad na ito. I think, tingin ko kilala nyo to mga kababayan. Ano po, so eto, pakinggan na po natin at pag-usapan na po natin mga kababayan. Walang pangalan at mukha pero malinaw ang paghirit ng bilyon-bilyong pisong proyekto sa hawak naming DPWH leaks. Sa patuloy na pagbusisi ng Billionaire News Channel sa mga dokumento, hinimay namin ang umano'y wish list ng dalawang personalidad. Ang buong detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Hannah T. Eto daw dalawang personalidad na ito mga kababayan, talagang napakatindi daw po mag-request dito ng mga proyekto. Ibig sabihin mga kababayan, talagang halos lahat ng proyekto gustong pakyawin ng dalawang personalidad na ito. Anyway, tuloy pa natin. Tila nagbuhos ng mga Ito Leadership 1 at saka daw po etong si Leadership 2. O sa inyong palagay, sino kaya yung leadership na yan? Ito daw Leadership 1 at saka daw po si Leadership 2. Kasi sabi dito, allegedly, became proponents of several projects in the 2025 National Expenditure Program mga kababayan. At ito po ay si Leadership 1 at saka si Leadership 2. So ngayon ituloy pa natin. proyekto ang dalawang hindi pa pinapangalanang personalidad sa iba't ibang sulok ng bansa. Nang siyasati ng Billionaire News Channel ang aming nakalap na DPWH leaks file, nagkalat umano sina Leadership 1 at 2 ng mga proyekto sa samut-saring syudad at probinsya. Pagdating pa lang sa NEP o National Expenditure Program ng 2025 budget. Pumalo sa 80 projects ang lumabas na proponent si Leadership 1 na sumatotal ay nasa higit kumulang 12.68 billion. Lumalabas na madalas sa kanyang mga proyekto ay sa Occidental at Oriental Mindoro. Karamihan vague line items na construction ng road dike pero sa iba't ibang portions naman o barangay sa Mindoro. Nagpapalit-palit lang ang mga ito ng presyo. Minsan 300 million, minsan 250 million. Hindi rin bababa sa 10 ang projects ni Leadership 1 sa Cebu Province pagdating sa NEP na kadalasan ay flood control structure sa iba't ibang syudad, kabilang ang Mandaue at Lapu-Lapu City. May mga proyekto rin umano si Leadership 1 sa may bandang norte. Pumapatak na tig 100 million ang projects nito sa isang ilog sa iba. At take note mga kababayan na ito pong si anong to may proyekto din daw po sa norte. Ito daw pong si Leadership 1. Alam ko naman mga kababayan medyo pangit at masakit pakinggan. Pero yung iba siguro nahahagip nyo na kung sino po ito o posibleng sino po ito. Kasi mga kababayan, ito po ay maalin sa kongresista o senator. Ito pong tinutukoy dito na Leadership 1. At saka po yung Leadership 2. Yung Leadership 2 kasi mga kababayan ngayon siguro nagtatago siya. Ano po dahil nga hindi siya makabalik-balik ng Pilipinas mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Zambales na may iba-ibang face pero walang nakasaad na station numbers. Samantala, lagpas 10 naman umano ang projects niya sa NCR na majority ay nasa lungsod ng Maynila. Isa sa may pinakamalaking budget ay ang higit kumulang 150 million worth of construction ng isang retention basin sa Tondo na nasa Phase 33 na umano. Nasa 37% pa raw ang accomplishment nito. Si Leadership 2 naman, nasa 66 ang mga proyekto na nasa higit kumulang 3.3 billion. Lumalabas na marami sa mga ito ay sa probinsya ng Batangas. Ang construction ng isang kalsada sa Lipa hanggang sa mataas na kahoy ay tila nakatanggap ng 140 hanggang 150 million worth of allocation sa iba't ibang station numbers na ito. Sinunda naman ito ng mga proyekto sa Isabela na karamihan naman ay multi-purpose building at water supply. May mga proyekto rin umano si Leadership 2 sa Davao de Oro na hinaluan ng iba't ibang road construction, pagtatayo ng multi-purpose building at water supply din. Una nang sinabi ng DPWH sa isang plenary deliberation na lahat ng kanilang mga proyekto para sa 2026 ay galing sa district at regional offices, hindi sa mga kongresista. Para sa Agenda Weekend, Hannah T, Billionaire News Channel. Ang tanong dito mga kababayan, eto kayang si Leadership 1 at etong si Leadership 2 posibleng mapasama mga kababayan
sa maaaresto pagdating po ng 2026 o January 2026. Kasi kung titingnan po natin para po dun sa mga naghahanap ng mga big fish daw na naaresto mga kababayan bago daw po magpasko, kasi yung iba gumawa ng kwento eh. Diba gumawa ng kwento yung iba? Ano ba yung kwento ng iba? Si Presidente daw po ang nagsabi na bago daw po magpasko mga kababayan may magpapasko daw po sa loob ng bilangguan. Sinabi pa na December 15 daw po ay maaaresto mga kababayan yung iba. So ngayon, kung titingnan nyo, hindi naman po si PBBM ang nagsabi nung date na December 15 to 16. May ilalabas ng warrant of arrest, may maaaresto ng mga senator o kongresista man, etc. Hindi po si PBBM ang nagsabi niyan. Ang nagsabi po niyan ay si Ombudsman Boyeng Remulla, hindi po si Presidente. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin itong balita na nakita po natin galing po sa News 5. Kasi sabi po dito, mas marami pang sangkot sa flood control scam. Makukulong umano sa bagong taon o pagkatapos ng bagong taon mga kababayan. Kasi by January daw, marami na daw po maaaresto. Yan po yung sabi mga kababayan. So ngayon, ito pakinggan po natin. Mas marami pa raw ang makukulong na sangkot sa flood control scam pagpasok ng bagong taon. Sabi ni Jesus, si Mark Villar. Yung nagsabi noon. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, patikim pa lang ang pagkakakulong ng mag-asawang kontratista Diba? na sina Sara at Curly Discaya. Naaresto si Sara nitong December 18, kaugnay na Hindi, ito tandaan nyo mga kababayan na tandaan nyo po palagi ito. Si Sara Discaya po hindi po big fish, hindi po small fish yan. Yan po ay big fish mga kababayan sa dami ng pera na nakulimbat po nila na umabot ng bilyon-bilyon. Hindi nga 100 billion eh. Na halos nasa 200 billion mga kababayan yung pera na napapunta sa kanila at hindi po sila nagbabalik sa kaban ng bayan. Yan po ba ay masasabi nyo na small fish? Hindi. Big fish din po mga kababayan. Etong mga Diskaya, sumubok pa nga silang tumakbo ng pagka-mayor sa Pasig mga kababayan. Kaso nga lang, hindi po talaga pinalad. At malakas si Mayor Vico Soto doon. Diba kung si Mayor Vico Soto nga mga kababayan, pinaglaanan ng mahabang oras etong mga Diskaya, yan po ba ay masasabi nating small fish? Hindi po small fish yan. Big fish po yan mga kababayan. Kaya po talagang dapat lang na nakulong sila bago magbagong taon. Anyway, tuloy pa natin. ng 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Kasalukuyan siyang nakakulong sa Lapu-Lapu City Jail. Si Curly naman ay nananatili sa Senado matapos ma-contempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Banat naman ng Makabayan Block, ilusyon lang daw ang kampanya kontra korupsyon ng administrasyon dahil walang malalaking personalidad na sangkot umano sa korupsyon ang nakukulong bago. Alam nyo, ito Makabayan Block, babalikan ko yan pagkatapos ng January mga kababayan. Kasi, di ba sinabi, pagkatapos ng January o bago o sa mismong January, marami na daw po mga big fish ang maaaresto. So ngayon, kapag may naaresto na mga senador, kongresista, babalikan ko tong Makabayan Block. Magpasko. Andaan nyo yan. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Kasi mga kababayan, ito patikim pa lang itong mag-asawang Diskaya. May mga maaaresto at maaaresto pa rin po dyan na mga big fish mga kababayan, katulad ng mga senador at mga kongresista. Kasi hindi naman po talaga natin masasabi na small fish itong mga Diskaya. Mayaman po sila, marami silang naanong pera, sila ang isa sa mga susi para maituro pa yung iba mga kongresista at mga senator na kasabwat po nila. So ngayon, hindi po natin masasabi na small fish po itong mga ito. Kasi sila nga yung queen and king ng flood control scam mga kababayan. Diba? Yan ba ay masasabi yung small fish? Siyempre hindi. So ngayon, patikim pa lamang po yan dahil may mga susunod pa na maaaresto mga kababayan dito sa mag-asawang Diskaya. Ano po? So ngayon, ituloy po natin. Ito pong ating talakayan mga kababayan. Dito pa rin sa nakita po nating balita. Kasi kung makikita nyo, kanina po may lumabas na balita na kung saan, ayon po dito sa Pilipinas Today, Batangas, ibinasura daw po ng Department of Justice, DOJ, prosecutors, ang perjury complaint na inihain ni Senator Jinggoy Estrada laban kay dating Department of Public Works and Highways, DPWH, Engineer Bryce Hernandez
dahil sa kakulangan daw po ng ebidensya. Ibig sabihin, yung ipinail na kaso mga kababayan na perjury ni Jinggoy Estrada laban po dito kay Bryce Hernandez, ibinasura po ng DOJ prosecutors. So sabi pa dito sa 12 pahinang resolusyon ng Quezon City Prosecutor's Office, sinabi ng DOJ na nabigo si Estrada na patunayan na may evil intent and legal malice si Hernandez nang akusahan nito ang senador na tumanggap umano ng kickback sa flood control project mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, sa inihaing reklamo, iginiit ni Estrada na una umanong itinanggi ni Hernandez ang pagkakasangkot sa flood control scheme na kalaunan ay kinontra ng pahayag ng kontratista na si Sally Santos mga kababayan. Ngunit sinabi ng piskal na hindi sapat ang naturang contradictory statement para kasuhan si Hernandez mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, mukha atang napahiya si Senator Jinggoy Estrada kasi sinampahan niya ng perjury o pagsisinungaling o kasong pagsisinungaling ito pong si Bryce Hernandez mga kababayan. Pero mismong sinabi po ng Department of Justice Prosecutor na kulang daw po ng ebidensya itong si Estrada at hindi daw po napatunayan ni Estrada na may malis o sadyang intensyon na siraan siya ni Bryce Hernandez mga kababayan. So ngayon, naliwanag pa sa sikat ng araw na talagang sinasabi mga kababayan ng prosecution na ito pong mga ibinulgar ni Bryce Hernandez laban dito kay Jinggoy Estrada talagang posibleng totoo at hindi sinadya para sirain ito pong si Estrada mga kababayan. Kasi nga, kung titingnan nyo, kung talaga nga namang kumikbak, bakit hindi na lang aminin? Di po ba mga kababayan, kung ikaw ay nakinabang sa pera ng taong bayan, bakit hindi mo na lang aminin at ibalik? Para tapos ang usapan. Hindi yung gagamitin pa yung mga hukuman mga kababayan para lamang po sabihin na ikaw ay malinis at para takasan yung mga dapat mong panagutan. Kasi para sa akin mga kababayan, since binaligtad na rin ng Korte Suprema o tawag dito, pinagtibay na rin ng Korte Suprema yung kaso ni Jinggoy Estrada about po dun sa PDAP mga kababayan, dun pa lang makikita nyo na talagang sabit etong si Senator Jinggoy Estrada mga kababayan. So ngayon, para sa akin, in my personal opinion, malaki din naman ang posibilidad na baka mapasama po ito mga kababayan sa maaaresto ngayong January. Kasi nga, nasasabit po yung kanyang pangalan at maliwanag din naman mga kababayan na binanggit po siya at idinawit po siya ni Bryce Hernandez patungkol po dito sa maanumalyang flood control. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan mga kababayan sa issue po na yan. So comment below na lamang po kung ano po ang komento po ninyo, hingil po dyan.